Nakaupo si Shera sa sala nang tawagin siya ng isang katulong ni Eros. "Yang madam, nariyan po sa labas ang inyong kapatid." Nagkatinginan sila ni Gabriel at napatingin siya kay Eros na may bahagyang gulat sa mga mata. "Anong ginawa ni Evelina dito? Huwag kang lumabas, Shera. Baka patibong na naman niya ng kapatid mong may sira sa ulo." Pigil sa kanya ni Gabriel na magtangka siyang tumayo. Hinawakan ng batang kanyang braso. "Kailangan ko lang siyang kausapin." Sumamang bata sa kanya si Eros patungo sa may gate ng villa na yon. Binuksan niya ang gate at nakita na nakatayo doon si Evelina. Napansin nitong mag-ama. "Maaari ka bang makausap ng sarilinan?" Tanong ni Evelina sa kanya na parang nais paalisin ng kanyang mga kasama. "Hindi maaari. Nais naming marinig ang mga kasinungalingang sasabihin mo." Matapang na sagot ni Gabriel. Batay sa obserbasyon niya sa kapatid, parang may mahalaga nga itong pakay. Kaya nakiusap siya sa mag-ama. "Kakausapin ko lang siya." Pero ayaw sanang umalis ni Gabriel, subalit tinawakan siya ng kanyang ama. "Halika na, mag-uusap ang mga babae. At ang mga lalaki hindi dapat nakikinig sa kung ano man ang kanilang pinag-uusapan." Inakay ni Eros ang kanyang anak palayo doon. "Halika, Shera, doon tayo." Tinuro si Evelina ng isang park na malapit doon. Sumama naman siya kaagad sa kanyang kapatid. Hindi alintanang panganib na maaari niyang ma-encounter. Masyadong liblib ang park na yon, pero may mga kamera naman sa paligid, kaya naisip niya na safe siya. Pagkarating nila sa may upuan, agad niyang inikot ang kanyang paningin. Tinitignan kung gaano siya ka-safe. Napansin naman yun ni Evelyn at kagad itong natawa. "Anong hinahanap mo? Akala mo ba may gagawin ako masama sa'yo? Lugar to ng mayayamang tao, kaya hindi ko kayang gumawa ng kahit na ano paman." "Naninigurado lang ako," matamlay na sagot niya. Wala siya sa mood na makipag-usap sa babae. Nawawalan siya ng gana. Kailangan ng operahan ni Mommy. Panimula ni Evelina. "Kaya nga, huwag kang mag-alala. Handa ako maging donor niya." Mahina niyang sagot. "Paano ka naman niya magiging donor?" Nakangising tanong sa kanya ni Evelina. Paano? "Hindi kami magkadugo ni Papa, kaya malamang siya ang kadugo ko." Maiksing sagot ni Shera. Kitang-kita ni Evelina ang malamlam na mga mata ni Shera. Indikasyon na hindi magandang mental health nito ngayon. Alam niya na kapag sinira niya yun ng mga simpleng salita, mawawala sa sariling babae. "Hindi kanya kadugo dahil hindi kayo magkadugo." Maiksi niyang sagot kay Shera. "Ano? Anong sinasabi mo?" Nagugulo ang sagot ni Shera. Hindi pa siya nakakapagpa-inject ng kanyang gamot, kaya ang mental stability niya ay medyo tagilid. Mahirapan siyang magkontrol ng emosyon. "Simple lang, hindi kanya anak. Hindi kanila anak. Hindi kita kapatid. Isa kang ampon." Nakangising sagot ni Evelina. "Biruin mo, sa loob ng mahabang panahong paghihirap mo, malalaman mong hindi ka pala naming kapamilya. Kaya pala wala kaming kaamor-amor sa'yo. Isa ka palang sampid sa pamilya namin. Pero paano kung makita mong pamilya mo at malaman nilang baliw ka? Sa palagay mo ba tatanggapin ka nila?" Nagumpisa na namang manginig ang katawan ni Shera. Hindi ma-absorb ng kanyang utak ang isiniwalat ng kanyang kapatid. Imposible. Paano magagawa ng mga taong ito ang ganong klaseng pagpapahirap sa kanya? Kung sapul pala, hindi naman siya kamag-anak ng mga to. Ibig sabihin, ang bagay na tinuturo sa kanya ni Shimang na nasa likod ng painting ay siyang magtuturo ng lahat sa kanya. "Shera, isa kang baliw at walang magmamahal sa'yo. Paano ka na ngayon? Akala mo ba mahal ka ni Douglas kaya kanya hinahabol? Ang nais niya ay ang kayamanan na nakapangalan sa'yo. Hindi ikaw." "Hindi totoo yan." Mahina ngunit marinang pagkakabigkas niya ng katagang yon. Ito ang hinihintay ni Evelina, ang magalit si Shera. Kung sasaktan siya nito, maaari siya itong ipakulong kung hindi sa plan B siya. "Totoo ang sinasabi ko, Shera. Wala ka nang magagawa sa katotohanan. Ang mabuti pa, huwag ka nang umasang may magmamahal pa sa'yo. Dahil isa ka lang baliw." Nanatiling nakatulala si Shera. Mahinang tumakbo ang isip niya. Mahina siyang mag-isip ng mga oras na yon. Paano nagkakaganitong buhay niya kung ang tanging hangad niya lang ay maisalba kahit ng kanya man lang kinikilalang ina? Nakangisi si Shera habang pinapanood ang loading na itsura ni Shera. Alam niya na plan B ang gagamitin niya. Tinignan niya mga kamera na sinira ni Lucas. Alam niyang hindi siya mahuli basta aalis siyang mag-isa sa lugar na yon. Matapos ang ilang saglit ng paghihintay, dumating ang isang magarang kotse sa tapat nila. Lumabas ang mga lalaking nakamaskara. "Sino kayo?" Agad na tumayo si Evelina. "Wala kaming pakialam sa'yo. Itong kailangan namin," sabi ng mga lalaki, sabay hawak kay Shera. Umalis si Evelyn at nagmamadaling sumakay sa kotse. Pagkalipas ng 30 minuto, tinawagan niya si Eros.
Master Eros, iniwan ko na si Shera dahil may dumating na lalaking kakilala niya. Baka isipin mo kasama ko siya kapag hindi pa siya bumalik dyan. Ang layunin niya ipagselosin ng lalaki siraan si Shera ang nakikipagtagpo sa iba. Talaga? Tanong ni Eros sa kabilang linya. Oo, alam mo naman si Shera, may kakatihan sa katawan. Ilan ba kayong lalaki sa buhay niya, hindi ba? May pang-asar pa sa kanyang tono. Okay. Yun lang ang sagot na nakuha ni Evelina mula kay Eros. Bahagyang pumangit ang kanyang muka matapos marinig ang tunog ng tutut, indikasyon na pinatay na ng lalaki ang kanyang tawag. Napahinga siya ng malalim sa kanapangisi. Kailangan lang naman niya na magtanim ng sugat sa puso ni Eros para ito na mismo ang lumayo kay Shera. Sa dami na nagbabantay na lalaki kay Shera na makapangyarihan at mayayaman, nahihirapan siyang tapusin ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kaya ayos na nandyan si Lucas para gumawa ng mga bagay na hindi niya kayang gawin. Muli niyang sinubukang tawagan si Mila, wala pa ring sagot buhat sa babae. Ito lang ang hinihintay niya upang makasuhan si Shera. Nais niyang gawin yun bago't patuluyang magising si Thea. Pagkarating niya sa lumang bahay, nandun na naman si Douglas at bagong paligo. 6:06 ng gabi. Saan ka naman galing? Paasik na tanong nito sa kanya. Agad niya pinalungkot ang kanyang mga mata sa kanagsalita. Inaliw ko lang ang sarili ko. Masama ba yun? Inaliw? Habang nasa ospital ang anak mo? Nag-aliw ka ng sarili mo? Naninikit ng mga mata ni Douglas nang lingunin siya. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Inaakot masakit sa akin na makitang anak ko sa ganung kalagayan. Umiyak niyang sagot. Sasagot sana si Douglas nang tumunog ang kanyang phone. Sinagot niya yon. Bakit? Nagsalita ang tao sa kabilang linya. Nakikinig si Douglas dito. Okay, pinatay niya ang phone sa kasinot ng coat. Sinong tumawag? Tanong ni Evelina sa kanya. Si Tito, saka siya tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Napangisi si Evelina matapos umalis ng lalaki. Alam niyang ang ibabalita dito ni Eros ay ang pagkawala ni Shera. Ang tagal naman tumawag ni Lucas. Nainis na sabi ni Evelina, nakaabang siya sa kanyang cellphone. Mga buwisit tong mga to. Nung una si Mila, ngayon naman si Lucas. Napakadali naman ng mga pinapagawa ko. Hindi pa nila magawa ng tama, mga bobo. Ayaw naman niya na i-message si Lucas. Kaya minabuti niya na lang na maligo. Masarap sa katawan ng malamig na tubig. Parang naibsan ang kanyang inis na nararamdaman. Kapag naisip niya na mamamatay na si Shera, natutuwa siya. Mawawala na rin sa landas niyang ampon na yon. Naisip din niya na kailangan siya na magiging anak ng totoong magulang si Shera. Kung talagang mayaman yun, base sa kwento ni Alfonso sa kanya, si Shera napulot kasamang isang bag ng pera. Kung may katotohanan yun, malaman na anak talaga ng mga sinasabing pamilya si Shera. Paglabas niya mula sa banyo, narinig niya na may umaakit sa hagdanan. Agad siyang nagwisik ng pabango at iniisip na malamang si Douglas yun. Agad siyang naupo sa kama at humarap sa bintana. Wet look ang peg niya ng mga oras na yon. Subalit hindi niya nasahan ng mga darating ay pulis. Ang lingon niyang may ngiti ay napalitan ng gulat at takot. Miss Salvacion, hinuhuli ka namin sa salang attempted kidnapping. Pinasasan siya ng 2 pulis. Bago pa siya makapag-react, agad niya nakita sa labas si Maverick. Anong kalokohan to? Tanong niya. Wala akong kinikidnap, inosente ako. Nagwawala siya habang nakaposas. Mr. Argiles, sinong kinidnap ko? Magagalit si Douglas kapag nalaman niyang ginawa niyo sa akin. Bakit naman siya magagalit? Asawa ka ba niya? Nakakalokong tanong ng lalaki sa kanya. Nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Wala akong ginagawa. Sumama ka na lang sa kulungan para masabi mo kung wala ka talagang kasalanan. Sagot ng pulis sa kanya. Nadaanan niyang kwarto ng matandang nakabukas. Tinawag niyo to. Madam Bustamante, tulungan niyo ko. Nagmakaawa niyang sabi. Ngunit pagbukas ng pinto, nandoon si Mrs. Solweta na masama ang tingin sa kanya. Marahil ay napag-usapan ng mga itong sinumbong niya kay Mrs. Solweta ng mga paninira. Sinabi niya dito ng matandang Bustamante humahadlang sa pagsasama nila ni Douglas at tinangka pa siyang patayin ng mga to kasama si Shera. Galit na galit si Mrs. Solweta sa buong angkan ng mga Bustamante at tinulungan siya na magkapondo sa bangko para lang mapatunayan ng pumapanig to sa kanya. Ang tingin ng mga to sa kanya ay nanguusig na panghusga. Sige na, dalhin niyo ng babaeng yan, utos ni Mrs. Solweta sa mga pulis. Ninang, bakit naman pati kayo? Sigaw ni Evelina. Subalit naputol yun agad. Huwag mo kong matawag-tawag na ninang at nangdidiri ako sa'yo. Ikulong niyo na yan, sigaw ng matanda. Mabuti na lang at ang mag-asawang Elizabeth at Antonio ay nasa ospital at nagbabantay kay Thea kung hindi delikadong kalagayan niya.
Paglabas niya ng bahay napansin niya nakasakay sa police car, si Lucas. Dito niya napagtanto na pumalpak ang ginawa nilang plano, kaya pala hindi ito tumawag sa kanya dahil hindi nito nakuha si Shera. Subalit paano nangyari yun ay kitang-kita ng mga mata niya nang isakay ang babae sa itim na mamahaling sasakyan. Huwag ka nang magtaka kung bakit nandyan ang lover mo, Evelina. Ang galing niyang kumanta kahit yung mga nakaraan ninyo, kinanta niya. Tsk! Kaya galit sa'yo si Mrs. Solweta dahil sinabi mismo ni Lucas sa kanya ng batang dinadala mo na nalaglag nung araw na nag-iskandalo ka sa party ay anak niyong dalawa. Kwento ni Maverick. Ang galing mo pala kung sino-sinong lalaking kahati ni Douglas sa'yo. Tinignan niya ng masama si Maverick. Bakit ikaw kung sino-sino din naman kayo sa buhay ni Shera? Oops. Si Shera hindi nakakipag-sex sa kahit na kaninong lalaki. Marunong kasi siyang mahiya. Alam mo pang pagkakaiba nyo? Saka tinignan ni Maverick si Evelina mula ulo hanggang paa. Siya kayamanan, ikaw basura. Walang hiya ka. Pagwawala ni Evelina, hindi niya na kaya maging isang mabuting babae sa harapan ng talipandas na lalaking ito. Binabastos siya nito ng harapan at siya, bilang nakaposas, hindi makalaban. Pagdating nila sa istasyon ng pulis, nandoon si Mila, ang makatulong na nilibre niya sa restaurant sina Shera, kasama sina Douglas at Eros. Agad siyang tumakbo papalapit kay Douglas. Tulungan mo ko, gusto nila akong ikulong, wala akong ginagawang masama. Umiiyak niya sabi habang nakaluhod sa harapan ng lalaki. Iligtas mo ako, nakatingin lang si Douglas sa kanya. Sabi mo sa akin, kausap ni Shera ang ibang lalaki. Yun pala, kinidnap mo siya. Matiim na tingin ni Eros sa kanya. Totoo naman yun, mahina niyang sagot. Crow, tawag ni Eros sa isang lalaki. Sabi mo nga sa kanya ang nakita at narinig mo. Sinabi niya kayang madam na ito'y ampun, baliw at walang nagmamahal. Tapos dumating ang sasakyang itim at kinuha siyang madam. Tumakbo si Evelina na parang natatakot. Kwento ni Crow. Tapos tinawagan mo ko, Evelina, at sinasabing hindi mo kasama si Shera dahil may kasama siyang ibang lalaki. Tama ba? Nakangising tanong ni Eros. Maniniwala ba kayo si isang kriminal? Siyang kumidnap sa amin noon. Sigaw ni Evelina. Ayon sa isang taong may-ari ng agency. Si Lucas ang kumontak sa kanila dahil sa utos mo, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit ikaw ang pinalaya nila at hindi si Shera. Sabi pa ni Eros. Sinungaling si Lucas. Hindi ko siya kilala, tanggi niya. Talaga ba? Pumasok si Malia, dalang bungkus ng mga larawan. Kuha ito sa inyo ng isang araw. Kung hindi mo napapansin na sa gilid ako dyan at naghahaponan na makita ko kayo. Pinakita niya mga larawang nakayakap si Lucas kay Evelina. Pinipilit niya lang ako nung gabi na yan. Hindi kami talaga makakilala. Patuloy pa rin ang kanyang pagtanggi. Hindi siya maaring madiin sa kasong ito. Inutusan kami ni Miss Evelina na kilalanin siyang madam at binayaran niya kami para sa bagay na yon. Sabi ni Mila, kung magbabayad daw siyang madam, iisipin niyo na sinusuhulan niya kami ng para. Hindi siya madiin sa kaso ni Miss Thea. Tumigil ka, sigaw ni Evelina. Kami naman po, sinama niya sa restaurant at tinakot na alisin sa trabaho dahil mapapangasawa na raw niya. Siyang master, sabi ni Lynn. Nais nang idiin namin siyang madam na may kasalanan sa pagkahulog ni Miss Thea. Mga sinungaling kayo. Walang katotohanan ng lahat ng yan. Sigaw ni Evelina na patuloy ang pagluha. Nais niyo na sirain ang buhay ko. Douglas, please, huwag ka maniwala sa kanila. Pakiusap niya, subalit nagulat siya na magsalita si Shera. Ikaw nagtulak sa sarili mong anak sa bintana habang pinapatunog mo ang boses ni Mouse Eye sa radyo at inilagay sa likod ng kortina. Naalala ko ng lahat. Ikaw ang nananakit sa sarili mong anak. Namutla ang mukha ni Evelyn at dahan-dahang nilingon pati ngala si Douglas. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito sa kapagigil na hinawakan siya sa balikat. Totoo ba? Ang tinig ni Douglas ay nakakatakot. Hindi. Bakit ko naman gagawin yun sa sarili kong anak? Baliw si Shera. Huwag kang maniwala sa kanya. Takot na takot ang itsura ni Evelina habang nakatingin kay Douglas. Tumunog ang phone ni Douglas. Tawag yon mula sa ospital. Gising na daw ang kanyang anak. Lumiwanag ang kanyang mukha. Talaga, sige, pupunta na ako. Sa kanya binalingan si Evelina. Ang tawag na yun ay mula sa ospital. Gising na daw ang anak ko. Nalaki ang mga mata ni Evelina nang marinig yon. Mas lalo siyang kinabahan. Kung magsasalita si Thea, katapusan niya na. Sasama ako. Gusto ko makita ang anak ko, sabi ni Evelina sa mga pulis. Hindi ka maaring sumama. Hinawakan siya ng mga pulis. Habang pinapanood niyang papalayong si Douglas, nanginig ang katawan ni Evelina. Matapos umalis si Douglas. Maaring katapusan niya na ngayon.
Kailangan niyang gumawa ng paraan para makatakas. Hinila siya ng mga pulis patungo sa kulungan. Nakatingin naman sa kanya sina Eros na may pang-uuyam. Sinubukan niya na makiusap sa lalaki. Master Eros, parang awa mo na. Kailangan ko makitang anak ko. Depende, sagot na lalaki sa kanya. Depende saan? Nagtataka niyang tanong. Depende kung nanaisin ni Shera na payagan kang umalis patungo sa ospital. Tugon ng lalaki sa kanya. Shera, ipinakita niyang kanyang pinaka-nakaaawang tingin. Pakiusap, hayaan mo ko makita ang aking anak. Lumapit si Shera sa kanya na may nakakaawang mga mata. Malambot ang puso ng babaeng ito kaya alam niya na maaari siyang pagbigyan nito. Ang malamlam at kulay brown na mata ng babae nakatutok sa kanya. Subalit ang hindi niya inasahan ay ang pagsasalita nito ng mahina na sila lang ang nakakarinig. Ang boses ito'y punong-puno ng pagkasuklam. Evelina, kapatid ko, anong pakiramdam ng nasa loob ng kulungan? Masaya ka ba? Anong, shh, huwag ka nang magsalita, nababagay ka pala dyan sa loob. Galingan mo ha, dahil sisiguraduhin ko na impyerno mong tatamasahin dyan sa loob ay ang isang bagay na isipin mo na sana mamatay ka na lang. Sa kabahagyang humalakak si Shera. Alam mo bang ibig ko sabihin? Hay, ang sarap palang umarte ng mahina, no? Tapos lahat ng pabor na sayo. Paano ba yan? Wala ka ng anak, mawawala pa si Douglas sayo. Bakit mo kasi tinulak ang bata sa bintana? Wala naman siyang ginagawa sayo. Wala kang pakialam. Nangangalit ang mga ngipin ni Evelina. Tinulak ko siya para din sa kanya't para madiin ka. Palagi mo ba may maniniwala sayo? Isa kang baliw. Baliw na may pera, nakangisig sabi pa ni Shera kay Evelina. Ikaw, ano bang meron ka? May pera ka ba? Hayop ka, kapag nakalaya ako papatayin kita, bulong ni Evelina sa kanya. Paano ka makakalaya? Saan ka dadaan? Kapag nagsalita si Thea, sa palagi mo ba, bubuhayin ka pa ni Douglas? Nakangising sabi niya, namutla ng gusto si Evelina at parang ayaw na lang magsalita. Ang kanyang maputing muka'y nagkulay suka na lamang. Biglang numulang mga mata niya. Simula nung bata pa sila, lahat ng pabor ay nasa kanya. Kaya paano siya magpapatalo sa isang hamak na ampun lang? Walang hiya ka, mariin ngunit mahinang pagkakasabi niya noon kay Shera. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, sabi ni Shera. Sabay labas ng recorder. Naka-record palang pinag-usapan natin. Doon lalo siyang nagoromentado. Hindi niya akalaing ganun katusong babaeng kaharap niya. Malaki ng pinagbago ng babae. Ibang-iba na ito kumpara sa dati. Ibigay mo sa akin yan, sigaw ni Evelina sabay nilabas niyang kanyang kamay sa rehas na bakal upang abutin si Shera. Muling tinago ni Shera sa bulsang kanyang coat ang recorder. Saka natumba kahit na tinamaan si Evelina. Evelina, wag mo akong saktan, nakangising reklamo ni Shera habang nakaupo sa sahig. Tulungan niyo ako. Sinasaktan ako ni Evelina. Nagmamadaling lumapis sina Eros at Maverick saka inalalayan si Sherang tumayo. Walang hiya ka talagang babae ka, buliw ni Maverick kay Evelina. Nasa kulungan ka na, nananakit ka pa. Ang arte mo, Shera, hindi naman kita inabot. Inis na sabi ni Evelina sa kanila saka itinulak niya yan. Sana, sabi ng babae sa kulungan. Oo nga, pinagbantaan siyang papatayin, sabi pa ng isa. Magtigil nga kayong madudungis na babae kayo. Mataas ang tono ni Evelina. Ang papangit niyo naman. Aba, may attitude pala talagang malditang ito. Nagtayuan ng mga babaeng nasa selda. Subukan niyang lumapit, magiging asawa ko ni Douglas Bustamante, sigaw niya sa mga to. Asawa daw, nagtawanan ng mga nasa loob. Paano ka magiging asawa niyang master? Iniwan ka nga niya dito. Halika na, Shera, binuhat ni Eros si Shera. Sinilip niya si Evelyn nang inumpisang bulihin sa loob ng mga kapwa-inmate nito. Sa kanya itong inisihan. Ang galit ng mga mata ng babae ang tanging natanaw ni Shera bago umpisahang pagsasampalin ng mga babaeng kasama nito sa kulungan. Daddy, ang mihinang boses si Teyang pumukaw sa lumilipad ng isipan ni Douglas. May gasa siya sa pisngit na mamagapang mga mata. Kumusta ka na anak? Hinawakan niyang kamay ng bata. Ginala nitong kanyang paningin. Nasaan si na Lola Elizabeth? Tanong pa nito. Umalis na muna sila. Kailangan magpagamot ng lolo mo sa ibang bansa. Nung masigurado nilang okay na't gising na, umalis na muna sila. Paliwanag niya. Pakisabi sa masamang babae. Isasoli ko ng singsing niya. Mahinang sabi ng bata. Ayoko naman talaga ng singsing na yon. Okay lang anak. Maaari kitang ibili ng bago. Nakangiting sabi ni Douglas. Nakahinga siya ng maluwag matapos maramdaman na bumubuti ng lagay ng bata. Nasaan si Tita Evelina? Tanong ng bata. Bakit wala siya dito? Hindi na ni Douglas na hanapin ng batang babae.
Ito ba talagang nagtulak sa anak nila o naniwala lang siya sa sinasabi ni Shera? May nangyari kasi hindi inasahan pero dadalawin ka niya. Hinalik-halikan niyang kamay ng kanyang anak. Ayoko, Daddy. Biglang nagkaroon ng takot sa mga mata ni Thea. Kung nasan man siya, doon na lang siya. Bakit? Naguguluhan niyang tanong sa anak. Akala ko ba hinahanap mo siya? Ayoko na sa kanya, Daddy. Basta, ayoko na siyang makita. Biglang umiyak ang bata ng malakas. Nag-aalala siya sa reaksyon ni Thea. Paano ito aayawan ng sarili nitong ina? Mabangong-mabango ang pangalan ni Evelina sa bata. Bakit ngayon parang natatakot na siya? Nandito lang si Daddy, anak. Bakit ayaw mo makita si Tita Evelina? Baka magsasalita ng bata sa kanya. Basta, ayoko lang. Hindi kayang sabihin ni Thea ang katotohanan. Mahal niyang kanyang Tita Evelina. Subalit ang pagtulak nito sa kanya isang hindi masyadong katanggap-tanggap na bagay. Sige anak, kapag handa ka na magsalita, sabihin mo na lang kay Daddy kung bakit ayaw mo na makita si Tita Evelina. Okay ba yon? Banayad ang kanyang tinig para sa kanya si Thea ang lahat-lahat. Kaya hindi niya kayang pilitin ito o saktan man lang. Papa, halos gumapang na si Evelina paglapit kay Alfonso. Puno ng pasang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay parang pinagpraktisan ng punching bag. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong nito sa kanya habang inaalalayan siyang maglakad. Pumunta ako dito para ibalita sa'yo na pumanaw ng iyong ina kanina lang na umaga. Napuno ng luhang mga mata ni Evelina. Ganito ba sumingil ang karma? Pinasaya na muna siya tapos sunod-sunod kong magbigay ng problema. Mabuting babaeng ina si Simang. Kaya para sa kanya ang sakit ng pagkawala nito ay gaya ng pagkaputol ng kanyang kanang kamay. Ipakiusap niyo na palayain ako o mapiansahan. Pakiusap papa. Gusto kong makita si mommy. Garalgal ang kanyang boses. Paano? Ano ba kasing ginawa mong krimen? Bakit hindi ka makakalaya agad? Tanong ni Alfonso. Kausapin niyo si Shera. Siya lang ang makakatulong sa akin. Si Shera? Ang putang inang babaeng yon ang may kasalanan kung bakit ka nakulong? Napakawalang hiya talaga. Walang utang na loob. Gigil na sabi ni Alfonso. Saka kinuyom ang mga kamay. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa babaeng yun. Kung kinakailangan kaladkarin ko siya patungo dito para mapalaya ka, gagawin ko. Hoy, hayop kang babae ka. Lumabas ka dyan. Sigaw ni Alfonso at ibinabato ang gate ng ancestral house ng mga Bustamante. Napakakapal ng mukha mong ipakulong ang anak ko. Mr. Salvacion, umalis na ho kayo. Pagtataboy sa kanya ng mga guard na nandoon. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakaharap si Shera. Ilabas niyo siya. Sigaw niya. Wala po siyang madam dito. Kay Master Eros siya nakatira. Sagot ng gwardya. Natigilan si Alfonso matapos yung marinig saka nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo sa villa ni Eros Bustamante. Subalit nasa main gate pa lang siya ng subdivision na yon, hinarang na siya na napakaraming gwardya. Hindi po maaring puntahan ng villa ni Mr. Bustamante. Muntik na makidnap ang yang madam kay iningatan na may makapasok na ibang tao dito. Ibang tao? Naninikit ang mga mata ni Alfonso habang nakatingin sa mga bantay. Anak ko si Shera at nais ko siyang makita upang ibalitang patay ng kanyang ina. Tawagan niyo na ho muna sir, sabi ng isang gwardiya sa kanya kasama. Maya-maya pa'y bumulong ito. Sige, makakapasok na daw kayo, sabi ng guard at in-inspection ng kotse. Saka si Alfonso kinuhang armas nito at dala niya ng baril, kutsilyo at baseball bat, saka pinasok ang sasakyan. Naiiling naman si Alfonso. Talagang may gana pa ang Eros na yun na paiwanan ng lahat ng aking dala. Halos isang oras din ang lumipas. Matapos siyang magstay sa gate at mapuntahan ng villa, pagdating niya doon hindi siya kaagad pinapasok. Umabot pa ng halos kalahating minuto sa kanya nakitang lumabas si Eros. Doon pa siya pinapasok ng mga gwardya, kinapkapan at nakuha ang balisong sa kanyang may boots. Kinuha yon saka siya giniya sa isang garden na may mga upuan at lamesa. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Casual na tanong ni Eros. Nandyan ba si Shera? Maangas na tanong ni Alfonso. Bakit niyo siya hinahanap? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Master Bustamante. Ipinakulong niya ang aking anak na si Evelina. Nais kong iurong niyang kaso at pakawalan ng aking anak. Namatay ang aking asawa at nais ni Evelina na makitang kanyang ina. Alam niyo bang ginawa ni Evelina? Tanong na isinagot ni Eros sa matanda. Ano naman ang gagawin ng anak ko? Mabait ang batang yun. Sinubukan niyang ipakidnap si Shera. Ulit. Ilang beses na niyang ginawa. Tapos alam niyo ba na siya ang nagtulak sa apo niyo sa bintana? Hindi kaagad nakapagsalita si Alfonso. Subalit ang kanyang mga matay hindi naniniwala. Hindi kayang gawin ng anak ko yan. Si Evelyn ay isang mabuting tao. Kung minagawa man siyang kasalanan,
Yun ay dahil sa tao lang siyang nasasaktan. Ang makapalang mukhang si Shera na yan na walang utang na loob ang siyang talagang walang hiya. Galit na sagot ni Alfonso. Ampun kasi at hindi ko kadugo kaya ganyan ang ugali ng babaeng yan. Masamang ugali nyo. Kaya mabuting hindi talaga kayo maging ama ni Shera. Nakangising sagot ni Eros. Ano ang ibig mong sabihin? Naninikit ang mga mata ni Alfonso sa galit. Pinapalabas mo ba na ako ay masamang tao at ang Shera na yan ang mabuti? Para sabihin ko sa'yo kung masama ako, hindi ko inampun ng batang yan. Malamang ampunin nyo na 50 milyon ang kasama ni Shera sa bag na itinapon siya at mapulot nyo. Hindi ba? Lugi pa nga siya dahil hindi nyo siya inalagaan ng maayos at inalila lamang siya. Paano kaya kung hanapin namin ang totoo niyang magulang at malalaman nila na ililipusta nyo ang kanilang anak? Sumandal si Eros sa upuan. Hindi totoo yan. Nakuyom ni Alfonso ang kanyang kamao. Saka siya nag-isip at nagpakababa na muna. Ang nais ko lang naman ay iurong niyang kaso kay Evelina. Yun lang naman. Nagpalaki kayo ng criminal mind ng taong kadugo niyo. Tapos nais niyong magpagala-gala lang siya sa labas? Paano kung makadisgrasya pang anak ninyo? Lalong matinding sagutin pa yan. Ang nais lang naman ni Evelina ay layuan si Shera ni Douglas. Muling giit ni Alfonso. May anak na sila kaya narapat na silang magkakasama, hindi ba? Si Douglas ang ayaw tantanan si Shera. Mang Alfonso, isa pa, napirmahan na ng annulment nila. Hiwalay na sila. Hinihintay na lang ang cooling period. Talaga lang ayaw ni Douglas sa anak ninyo dahil parang nakakita siya ng demonyo. Seryosong sagot ni Eros saka nakatitig siya matanda. Namumula sa labis na galit si Alfonso kung maaari niya lang nasaksihan ang lalaki sa mga sandaling yun ginawa niya na. Si Shera lang ang kailangan kong kausapin. Bakit ba ayaw mo siyang pababain dito at nang magkausap kami? Nirita niya na tanong kay Eros. Hindi ko ba nasabi sa inyo na wala siya dito? Sagot ni Eros. Ano? Nalalaki ang mga butas ng ilong ni Alfonso sa labis na inis. Kung wala doon ang sadya niya, bakit hindi kaagad yung sinabi ng lalaki? Wala pala si Shera dito? Bakit halos 3 oras akong nandito? Bakit hindi mo kaagad sinabi? Naiinis na tanong niyang matanda sa kanya. Akala ko sinabi ko na sa inyo na wala siya. Hindi ko akalain na makalimutan ko pala. Walang balikat na sagot ni Eros. Saan naman siya nagpunta? Tanong ni Alfonso. Sa burol ata ng isang kakilala. Nakangising sagot ni Eros. Nalaki ang mga mata ni Alfonso. Agad rumisor sa kanyang utak ang sinabi ng lalaking kaharap. Si Simang. Nagmamadali siyang tumayo saka tumakbo palabas ng bahay. Subalit nakita niyang kanyang sasakyan ay kinukuha ng tow car. Hoy, sasakyan ko yan, sigaw niya habang hinahabol ang tow car na papalayo. Naroon pa naman ang kanyang wallet at mga kanyang pera. Hay, hintayin niyo ako. Natilihan naman na ipinanood ni Eros ang lalaki habang papalayo. Napangiti siya sa katinawagan si Shera. Tapos ka na ba? Tanong niya sa babae. Okay na, nakuha ko na si mommy. Dinala ko na siya sa crematory at kasalukuyan na nakasalang. Matatapos nito pagkalipas ng mga ilang oras. Salamat tito, sagot nito sa kanya. Sinubaybayan nila si Alfonso simula pa kahapon at kanina pag alis nito. Siyang punta ni na Shera. Agad niyang kinuha si Simang saka pinakremate agad. Ilang araw na yung wala subalit hindi man lang ipinaalam ni Alfonso sa kanila ni Evelina. Kung hindi pa siya tinawagan ni Leila na siyang nagbabantay sa kanyang ina, hindi niya malalamang wala ito. Kaya kinuusap niyang babae. Natulungan siya kung paano makakaalis ang kanyang ama sa kanilang bahay. Nagkataon na wala itong pera. Natalo to sa sugal kaya hinanap nito kaagad si Evelyn at na malamang na nakakulong ang babae. Doon nila kinuha ang kanyang ina. Sinilip niya ito saglit saka kinuha niya sa envelope ang nasa likod ng frame. Nilagay niya yun sa kanyang bag saka dinala sa kanyang ina sa crematory na malayo sa lugar na yun. Si Alfonso ay galit na malaman ko ng ginawa ni Shera. Hindi niya matanggap na nautakan siya ni Shera. Nagwala siya sa loob ng kanyang bahay. Nang malamang wala doon ang labi ng kanyang asawa at tanging ang bahay na walang kalaman-laman ang natira. Kahit na ang kanilang mga katulong ay wala doon. Sinubukan niyang kontakin si Shera, subalit hindi niya yun makontak. Tinawagan naman niya si Eros. Hello, Mang Alfonso. Anong atin? Tanong nito sa kanya. Nasaan ang asawa ko? Galit niya na tanong. Aba, malay ko kung nasaan ang asawa niyo, sagot ni Eros. Ipapakulong ko kayo. Ipapapulis ko si Shera, inis na sabi ng matanda sa kanya. Ipapapulis niyo kami? Anong kaso? Sigurado ba kayong si Shera kumuha sa asawa niyo? Tanong niya sa matandang lalaki. Nasaan siya? Gigil na tanong ni Alfonso. Bago pa makasagot si Eros, isang grupo ng kalalakihan ang pumalibot kay Alfonso. Alfonso, walang hiya ka. Tinakasan mo kami kahapon. Inis na sabi ng lalaki sa kanya. Nasaan ang pera?
Wala pa akong pera ngayon, pinatay niyang tawag kay Eros. Naghahanap pa ako. Ano naghahanap? Nasaan ang kotse mo? Yun, maari nating ibenta yun. Sandali lang naman, kakamati lang ng asawa ko. Hayaan niyo na muna akong magluksa, sabi niya sa mga lalaki. Nung nagsusugal ka, patay ng asawa mo. Nung nanalo ka, wala kang pakialam sa asawa mo nakaburol. Ngayon, konting pangunawa dahil patay ang asawa mo? Okay ka lang ba? Hindi ba kayo makaintindi ha? Sinabi ko na nga sa inyo na may pinagdadaanan pa ako. Bakit bang kukulit ninyo? Mayabang na tanong ni Alfonso. Aba, mayabang na pala talaga to. Nakangising sabi ng isa na parang leader ng grupo. Hala sige, tirahin nyo na yan. Sa araw na yun na sentensyahan ng buhay ni Alfonso, iniwan siya na wala ng buhay ng mga taong bumugbog sa kanya.